Miyaka ay nahirang bilang kinatawan ng Suzaku. Sa tulong ni Hotohori, ipinatawag nila ang lahat ng nangunguna sa literatura at pakikidigma upang makita ang 5 pang natitira sa 7 tagapagtanggol. Hey Joe, how's your day? Thinking about you lately. Since the day you left, feelings ain't been sketchy. Remember those walks, stories that we've shared, bursting into laughter, moments uncompared. But it's okay if you can't be mine. I'm still into you no matter the time. Don't you worry, you don't have to say I'll be in love in my own way. Tried to call you back, sent a message through, but I didn't dare. Feels like deja vu. I hold on to dreams of what we could have been. Impossibly it seems, but I won't give in. But it's okay if you can't be mine. I'm still into you no matter the time. Don't you worry, you don't have to say I'll be in love in my own way. Tried to call you back. Miyaka, may problema ba? Naglalakad ako sa may kanlurang bahagi ng lawa kanina. Tapos hindi ko na napansin na nawala na pala ang kabiyak ng hikaw na ito na suot ko. Wow, ang ganda naman! Ibinigay sa akin ito ng aking ina bago ako inatasang pumasok sa harem ng emperador. Gamit pa ito ng kanununuan namin. Talaga? Ang bato nito ay kumikinang sa dilim. Kaya ngayong gabi ang pinakamabuting oras para hanapin to. Kaya lang ang aking mga dama ay takot naman sa dilim. Kung gusto mo, ako na lang ang maghahanap sa may lawa. Pero Miyaka, alam kong mahalaga sa iyo ang hikaw mong yan dahil minana mo pa yan sa iyong ina. Huwag kang mag-alala, akong bahala maghanap. Ha? Napakabuti mo talaga, Miyaka. Hayaan mong pagkatapos ito, pagsisilbihan naman kita bilang sinuri ko. Isa sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Ha? Totoo ba yan, Corin? Sige, dito ka lang. Pangako, makikita ko ang kaparis ng hikaw mo. Maraming salamat ha, Miyaka. Ano? Kamahalan, 18 na po kayo at napapanahon na para humanap na magiging emperatrice ninyo. Huwag niyong sabihin na mababali walang ginawa namin pagtipon ng mga magagandang dilag sa buong imperyo. Kamahalan, bakit hindi niyo po pinapansin ang mga dalaga sa harem? Alam niyo ba kung bakit? Bakit nga po ba, kamahalan? Dahil mas maganda pa ako sa kanila. Ah? Biro lang. Sinabi ko na nga ba eh. Ang dapat kong pagtuunan ng pansin ay ang imperyo at ang mga mamamayan nito. Darating na lang yung emperatrice kung talagang tinadhana. Siya nga naman. Oo nga pala, hindi ba kayo interesado sa babaeng ang pangalan ay Noriko? Baka nakakalimutan mo na isa siya sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. At isa pa, may itinatangi na akong babae sa isip ko. Palagi ko siyang napapanaginipan mula pa nung bata ako. Itinatanging babae? Bulaga! Miyaka, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Gabing-gabi na. Kasi may pinapakiusap sa akin sinuri ko kanina na gawin ko daw ngayon. Bakit? Hindi ba kayo magkasundong dalawa? May nakapagsabi nga pala sa akin na pinahihirapan ka raw ni Noriko. Ha? Sige, iuutos ko na maging mabait siya sa'yo. Siguradong hindi siya susuway sa utos ng isang emperador. Hindi mo mababagong puso ng tao kahit naiutos mo pa. Gusto ko makipagkaibigan sa kanya nang hindi humihingi ng tulong sa iba. Kaya dapat lang ako may unang gawin para maging kaibigan siya. Sige, alis na ako ha?
sigurado namang nandito lang yun eh. Ha? Bakit pati ako nabasa rin? Naman, hindi ako makagalaw. Uy, hindi ako makahinga. Tamahome! Miyaka! Naramdaman ko na tinatawag ako kanina ni Miyaka. Baka may nangyayaring masama sa kanya. Talagang walang isip. Biro nyo, pumunta siya ngayong gabi sa Maylawa para lang sa wala. Ni hindi nga ako pinapayagang lumabas sa aking silid, kaya paano naman ako pupunta doon? Oo nga naman. Siguro basang-basa ng babaeng yun ngayon. Baka sa pinagalingan niyang mundo, hindi sila sibilisado dahil wala siyang alam tungkol sa... Tama, Ome! Totoo bang lahat ng narinig ko kanina? Ano ka ba? Bitiwan mo ako, babaeng Hercules? Hindi ako makakapayag na puntahan mo siya ngayong gabi! Ano bang problema mo? Gusto lang makipagkaibigan sa'yo ni Miyaka. Napakahirap ba nun? Naiinis ako sa kanya dahil kinuha niya para sa kanyang sarili ang emperador pati na ikaw. Mag-iisang taon na ako dito sa hari pero kahit kailan hindi ko nakuha ang atensyon na emperador. Tapos bigla na lang siyang darating at pagbibigyan ng lahat. Hindi ko alam kung anong nakita sa kanya ng emperador dahil napaka-ordinaryong babae lang naman niya. Pinilit kong ilayo ka sa kanya para makaganti. Kaya pala... Huh? Ang iniibig mo ay si Hotohori. Ang emperador pala. Miyaka, mabuti't ligtas ka. Ano ngayon? Akala mo ba, hihingi ako ng tawad sa'yo? Kasalanan mo naman dahil madali kang nagpaloko. Alam ko. Lahat na lang ng tao dito pinagbibigyan ka dahil lang galing ka sa ibang mundo. Aha? Huwag mo ako gisultuhin! Akala mo ba hindi kita kaya patulugin? Hetong sa'yo! Okay! Hindi ko nakitang hikaw mo, pero etong nakita ko. Eto! Hindi mo ko dapat pagsilosan. Dahil kaibigan lang ang tingin ko kay Hotohori. Kung gusto mo, tutulungan pa kita para mapalapit sa kanya. Ngayon, alam ko na, hindi pala si Tamahoming iniibig ni Noriko. Hindi ko malaman kung anong papel ko dito. Anong sabi mo? Mas mabuting alam mo na may isang babaeng nagmamahal sa'yo at nasa paligid lang siya. Kung bubuksan mo lang ang puso mo, tiyak na makikilala mo siya kagad. Miyaka, may napupusuan ka na ba? Bakit ako? Hindi naman akong mahalaga dito, hindi ba? Ako meron na. Hinahanap ko na siya. Bata pa ako. Matagal ko na siyang inaasam-asam. Ha? Bakit biglang-bigla na lang natuyo? Ha? Ipinagtapat ng emperador ang tunay niyang nararamdaman para sa dalaga. Noong bata pa ako, narinig ko na ang alamat tungkol sa Suzaku na galing pa sa ibang mundo. Mula noon, hindi na siya maalis sa isipan ko. Miyaka, nasa iyo ang katangiang pinapangarap ko noon para sa kanya. Ikaw lang ang nais kong makilala ng lubusan. Ikaw lang ang nais kong makasama. Wala nang iba. Tamahome. Bakit? Anong gagawin niya? Tamahome! Noriko! Anong ginagawa niyong dalawa dito? Nandito kami para sunduin si Miyaka. Hindi niyo ba alam na malaking kaparusahan ang kapalit ng ginawa niyo?
Huwag kayong mag-alala. Pinahihintulutan ko kayong pumasok sa aking silid. Salamat po. Hotohori, babalik na ako sa aking silid. Miyaka, lahat ng binitiwan kong salita sa iyo ay totoo. Sinabi mo na gusto mong bumalik sa iyong mundo. Subalit pagkatapos ng ating misyon, naisa na kitang maging kabiyak ng aking puso. Hindi mo pwedeng gawin yon! Huwag kang mag-alala. Hindi ko inuutos. Alam ko na hindi ko mababago ang puso ng tao kahit na iutos ko pa. Ang magagawa ko lang ay hingi ng iyong pag-ibig para sa akin. Dito ka na matulog sa aking silid. Hindi ako makapaniwala. Gusto niya akong mapangasawa. Ayan tuloy, hindi ako nakatulog. Ang gwapo-gwapo ng emperador, tapos magkakagusto lang siya sa katulad ko. Baka sa mundong ito popular ang ganitong itsura. Siguradong narinig yun ni Tamahome. Ano kayang gagawin niya? Pasensya ka na, ha? Kumusta? Yun lang? Wala man lang siyang sasabihin tungkol sa nangyari kagabi. Saan ka pupunta? Pupunta lang ako sa bayan. May mga trabaho pa akong dapat asikasuhin eh. Matagal ko na nga napapabayaan. Teka, sasama ko sa'yo. Bakit hindi ka nalang makipagkaibigan kay Noriko? Tapos hanapin mo na natitirang 4 na tagapagtanggol. Tamahome? Miyaka! Noriko! Ang sinabi mo, kaibigan mo lang si Hotohori. Bakit kailangan mo pang magpalipas ng gabi sa kanyang silid? Hindi kita mapapatawad! Nagkakamali ka, Noriko. Aduhin mo ako, tama, mahal ko! Malapit ko na sana siya maging kaibigan. Tapos nabulilyaso pa. Bakit naman gano'n ang inasa ni Tamahome? Kung magsalita siya, parang wala kaming pinagsamahan. Ni wala siyang sinabi tungkol sa nangyari kagabi. Wala na akong halaga sa kanya. Basta! Alam kong mali itong ginagawa kong pagsunod sa kanila. Pero gusto ko pa rin maging kaibigan si Noriko at malaman ang nararamdaman ni Tamahome. Hindi ko talaga maintindihan. Kung mahal ni Noriko si Hotohori, bakit dikit pa siya ng dikit kay Tamahome? Akala niya siguro hindi natin siya makikilala. Pabayaan mo siya. Ang init naman ang ulo mo! Mga kaibigan, makinig kayong lahat. Malamang ay narinig niyo na tungkol sa nahirang na dalaga upang kumatawan sa Suzaku, hindi ba? Ano ngayon? Ang babaeng nahirang ay hindi nagmula sa ibang bansa o sa malayong lugar. Hindi siya nagmula sa mundong ito. Ang babaeng nahirang ay nagmula pa sa ibang mundo. Ang kanyang ayos at pananamit ay hindi makikita sa ating mundo. Ngayon, maipagbibili ako sa inyong mga bagay na dinala niya dito mula pa sa kanilang mundo. Sige na, ipakita mo na sa amin! Ano kayang bagay na yun? Narito! Wow! Ano yan? Ano po yan? Tinago niya pala yung chewing gum na ibinigay ko sa kanya. Isang pilak ang halaga ng bawat isa. Ano? Ang mahal naman! Harang! Murang-mura na nga ho ito. Hindi kayo magsisisi pag binili niyo to. Alalahanin niyo wala ito sa ating mundo dahil galing pa ito sa ibang mundo. Sandali, nagtataka lang ako. Paano napunta siyang ibang gamit ni Suzaku? Di ba nakatira siya sa palasyo? Bakit? Sinasabi mo bang nagsisinungaling sa inyo si Tama? Palay namin, hindi namin alam kung totoo ang dala niya. Baka nagsisinungaling siya para makabeta. Baka hindi rin ako sigurado. Patunayan mo muna sa amin! Baka niloloko mo lang kami! Mamaya niloloko mo lang kami! Mamaya nag-iisa ka lang, mahirap na! Totoo ang lahat ng sinabi sa inyo ni Tamahome! Ako ang nagbigay sa kanya na pinagbibili niya sa inyo. Kaya ka. Huwag po kayong magkakagulo. Kung gusto niyo magpapirma, pumila lang po. Kung gusto niyo naman makipagkamay, magbabayad kayo. Kailan pa kita naging manager? Naalala ko na, kasama nga pala ng binatang yan ang Suzaku nung isang araw. Totoo nga akong ganun.
Teka, sandali! Siguro naman ligtas na tayo ngayon. Oo nga. Hindi mo na sana dapat ginawa yun. Bakit? Dahil ba sa nakasira ko sa negosyo mo? Na hindi ko nga naisip yun eh. Anong iniisip mo tungkol sa akin? Pwede ba namin kayo maistorbo? Gusto lang sana namin kayo makausap. Ano ba talagang kailangan nyo sa amin? Bago kayo magnegosyo, kailangan niyo muna kami bayaran. Hanggang dito ba naman may yakuza? Wala kaming pera. Kung ganun, gusto mo pala masaktan pang kasama mo. Aba, napakaganda ng dalagang bihag nyo. Oo nga, boss! Pakawalan nyo siya ngayon din. Huwag ka masyado mayabang binata. Hawak ko ang lugar na to. Isang salita ko lang at hindi ka na makakapagtrabaho sa bahay ito. Ngayon, kung magbabayad ka sa akin, magiging maluwag ako. Yan nga palang bihag natin babae, boss. Sabi nila, siya raw ang Suzaku. Pag sinusuwerte nga naman, makikipagtawaran ako sa iyo ngayon. Siguro naman, pamilyar ka na sa negosyong ito. Bibigyan kita ng 30 pesetang ginto kapalit ng babaeng yan. Nasa panganib sila, Miyaka, tama. Bahala na muna kayo. Manunood na lang ako. 30 pesetang ginto? Niloloko mo ba ako? 40 pesetang ginto. 35! 37! Ang taas mo magturing! Sabi ng 40 bakit ba ang barat mo? Tamahome, bakit? Natatakot ka na ba, Binibini? Nagagalit na ako! Pangahas! Pagsisiya mo yung ginawa mo, wala nang ibang makikinabang sa kanya! Aray ko po! May mga bagay na hindi dapat pinagbibili. Kahit na ang kapalit nito ay buong yaman ng mundo. Ay nako, ganito lang palang mangyayari. Tara, umalis na tayo. Ano ka ba? Dahil sa akin, hindi ka na makakapagtrabaho sa bayan ito. Dahil din sa akin, kaya ka nasugatan ng ganyan. Bakit? Hindi mo naman kailangan gawin ang lahat ng ito para sa akin. Tayo na. Sagutin mo ako! Hindi na mahalaga ang isasagot ko. Mahalagang isasagot mo sa akin dahil mahal kita. Alam mo ba yun? Ipagpaumanin mo. Pero wala akong nararamdamang ganyan para sa'yo. Binabantayan kita dahil ikaw ang kinatawan ng Suzaku. Tayo na. Nag-aalala na sa atin ang emperador. Tamahome. Pagkatapos mailigtas ang Suzaku, bigla na lang itong nawala ng malay dahil sa taas ng kanyang lagnat. Ano nangyari sa'yo, Miyaka? Sumagot ka, Miyaka! Ano nangyari sa'yo?